Sa mabangis na kagubatan, kung saan ang kadiliman ay walang hanggan, may mga lihim na hindi nabubunyag. Ang mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito, mga espiritong nagkukubli sa ambon, ay umiiral at naghihintay. Ngunit ngayon, ang ating kwento ay nagsisimula sa isang desisyon na nagbabago ng lahat. Isang desisyon na tanging ang mga taong maglakas loob na harapin ang kadiliman ang makakaunawa. At tulad ng bawat kwento, magsisimula tayo sa isang landas na ilan lamang ang hahantong sa isang landas. Si Beste, isang binata, ay sumusunod kay Lucio sa kakahuyan. Ang kanyang mukha ay nag-aalala at naguguluhan. Ang mga tanawin sa paligid niya ay lalong nagiging madilim. Ito ay isang normal na araw o hindi bababasa, naisip ni Beste na ito ay magiging normal. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsimula kang humakbang sa isang mundo na hindi mo maintindihan? Kapag nagsimula ka sa isang paglalakbay nang hindi alam na ang presyo, ay magiging mas malaki kaysa sa anumang takot na maaari mong isipin. Huminto sina Beste at Lucio. Tumingin si Lucio sa isang tumpok ng mga lambat na bitag, kung saan nagpupumiglas ang isang dambuhalang ibon. Tumingin ng mabuti si Beste, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ngayon, makikilala ni Beste ang isang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Isang nilalang na maaaring mag-transform sa kahit na sino, may dalang madilim na sikreto, at ngayon, ito ay nakahiga na gumuho, hindi makagalaw, naghihintay ng tulong, o isang kamay upang patayin ito. Larawan, lumapit si Beste, na puno ng awa ang kanyang mga mata nang makita ang higanteng sugatang ibon. Pinutol ni Lucio, mabagsik ang boses. Pero, ang lolo ni Beste, si Lucio, isang veteranong mangangaso, ay hindi madaling masway. Sa maraming taon ng karanasan, alam niya na hindi lahat ng maganda ay bening. At sa sandaling ito, si Beste ay kailangang harapin ang isang kakilakilabot na katotohanan na hindi niya inaasahan. Ang ibon na ito ay hindi lamang isang sugatang hayop, ito ay isang aswang. Tumingin ng diretsyo si Lucio kay Beste, determinado ang kanyang mga mata. At ang mundong alam ni Beste ay guguho step ila step. Ang halaga ng kabaitan, sakripisyo, at pagmamahal ay mga pagsubok na hindi niya inakala. Biglang lumakas ang tunog, dumilim ang paligid. Tumingin si Beste sa ibon, pagkatapos ay bumalik sa kanyang lolo, nalilito. This journey is not just about hunting. It's about choices. About saving or killing. And when Beste decides to continue this journey, he will not just face the aswangs, but also himself. Pagsapit ng takip silim, nakatayo sina Lucio at Beste sa gitna ng isang malaking kagubatan, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Bawat tunog sa kagubatan ay lalong nagpatense sa kapaligiran. Ililigtas ba ni Beste ang aswang na ito o tatalikuran niya ito at hahayaan itong mamatay sa sakit? At sapat na ba ang mga babala ng lolo ni Lucio upang maunawaan niya ang katotohanan tungkol sa nilalang na ito? Isang nilalang na hindi tao, ngunit may emosyon at pagnanasa na walang pinagkaiba sa isang espiritu. Larawan, ipinagpatuloy ni Beste at Lucio ang kanilang paglalakbay sa gitna ng mga makakapal na puno. Ang mga tunog sa paligid ay lalong nagiging tense. Ang liwanag mula sa flashlight ay kumikislap. Ngunit kapag nakapasok ka na sa mundong ito, wala nang babalikan. At si Beste, ngayon, ay hindi lamang magiging anak, apo. Ikaw ang magdedesisyon sa kapalaran ng mga nilalang na gustong kalimutan ng buong mundo. The journey begins. And no one can predict what will happen next.
Huwag kang lalayo dahil kasisimula pa lang natin. Palubog na ang araw at isang mainit na gintong liwanag ang tumakip sa nayon. Isang binata na nagngangalang Beste, mga 20 taong gulang, ang dumaan sa mga simpleng bahay, nakatingin sa mga damo sa tabi ng kalsada, puno ng pag-aalala at pagkabalisa ang mukha. Lahat tayo ay may panimulang punto. Isang lugar kung saan, gustuhin man natin o hindi, pinangunahan tayo ng tadhana. Para kay Beste, iyon ang mapayapang nayon kung saan umalingaw-ngaw ang tawanan sa tahimik na kanayunan. Isang binata, puno ng kabaitan, ngunit natatakot sa malupit na mga bagay na madalas tinatawag ng mga tao na katotohanan. Scene: nakatayo si Beste sa labas ng bakuran. Nakita ang kanyang lolo na si Lucio, isang matandang matigas ang mukha na nag-aayos ng kanyang sandata. Solemn ang mga mata niya. Lucio, ang lolo ni Beste, isang veteranong mangangaso, ay simbolo ng lakas at katatagan. Habang si Beste ay laging nagsisikap na lumayo sa anumang bagay na may kinalaman sa karahasan, si Lucio ay nabubuhay at humihina sa mundong iyon. Siya ay isang tao na hinarap ang pinakamasamang bagay na maaaring idulot ng buhay, at ngayon, siya ay anino na lamang ng isang matanda, ngunit nagdadala pa rin ng mga alaala na hindi malilimutan. Scene: tumingin si Lucio kay Beste, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, mainit ang boses ngunit seryoso rin. Lucio, ang mundong ito ay hindi laging maawain. Minsan, kailangan nating harapin ang kasamaan, at minsan, kailangan nating maging bahagi nito para mabuhay. Iyon ang mga salita ni Lucio, at marahil, hindi ito maintindihan ni Beste hanggat hindi niya ito nararanasan. Ngunit isang araw, nag-alok si Lucio na hindi kayang tanggihan ng kahit sinong apo. Hinawakan ni Lucio ang shotgun, lumingon kay Beste na may mapaghamong tingin. Lucio, okay, ngayon ay susundan mo ako sa gubat. Lalaki ka, Beste. Oras na para matuto kang harapin ang katotohanan. Nag-alinlangan si Beste, tumingin sa figura ng kanyang lolo. Gusto niyang tumanggi, ngunit sa kaibuturan niya ay hindi niya magawa. Bumagal ang eksena, sinundan ni Beste si Lucio sa kabubatan, nag-aalala ang mga mata. At kaya, nagsimula ang paglalakbay na iyon. Isang paglalakbay na hindi alam ni Beste na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Naglakad si Beste at Lucio sa kabubatan, nakatayo ang malalaking sinaunang puno, unti-unting natatakpan ang dilim. Ang kaluskos ng mga dahon at ang banayad na simoy ng hangin ay lumilikha ng tensyonado na kapaligiran. Sa dilim ng kagubatan, nagsimulang maramdaman ni Beste ang pagkakaiba. Ang mga bagay ay hindi tulad ng kanyang inaakala. Ang kagubatan ay hindi isang mapayapang lugar, hindi lamang mga puno at mga ibon. Naglalaman ito ng mga panganib na hindi maaaring makita ng sinuman. At pagkatapos, nagsimula siyang mapagtanto may nakatingin sa kanila. Huminto si Lucio, tumagilid ang ulo, nakikinig. Tumingin-tingin si Beste sa paligid, pakiramdam niya ay may mga invisible na mata na nakatingin sa kanila. Lucio, pabulong. Tumahimik ka. Binabantayan tayo. Sinundan ng dalawa ang landas ng gubat, dahan-dahang bumunot ng baril si Lucio, pinagmamasdan ni Beste ang bawat galaw sa paligid. Naging mabigat ang eksena, parang tahimik ang paligid. At pagkatapos, natagpuan nila ito isang higanteng ibon na nahuli sa isang bitag na bakal, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Hindi makapaniwala si Beste sa kanyang mga mata. Hindi ito ordinaryong ibon at hindi ito isang eksenang naisip niya kailanman. Napakalaki nito, may mga balahibo na puti ng nyebe,
Ngunit ang tingin sa mga mata nito ay isang bagay na nakakabigla, puno ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Beiste, nakita ang higanteng ibon na nagpupumiglas sa sakit. Tiningnan nito ni Lucio ng mataimtim na titig, ang eksena ay naging nakakainis. Sa isang iglap lang, napagtanto ni Beiste, ang ibon ay hindi ordinaryong hayop. Maaring magbago ang anyo nito, marahil ay may isang nilalang na nakulong sa katawang ito. Tinitigan ng mabuti ni Lucio ang ibon, pagkatapos ay bumaling kay Beiste, humina ang boses nito na parang nananakot. Lucio, sa mahinang boses. Huwag kang lalapit. Hindi ito ibon, ito ay isang aswang. At nasa teritoryo nila tayo. Naging madilim ang paligid, ang tanging liwanag na nagmumula sa kanilang mga flashlight. Inilahad ni Lucio ang kanyang kamay upang pigilan si Beiste na tumitig sa ibon. Beiste, hindi mo maintindihan, pero sa sandaling ito, lahat ng nalaman mo sa mundong ito ay nagbago. At kapag nakaharap mo na ang mga ganyang nilalang, wala nang babalikan. At mula rito, kailangang harapin ni Beiste ang madilim na katotohanan ng mundong hindi niya kilala. Ang pagpili na gagawin niya ang magpapasya sa kapalaran ng isang buong henerasyon. Tumayo si Beiste malapit sa higanteng ibon na nagpupumiglas sa bitan. Nililipad ng hangin ang buhok ni Beiste, nanginginig ang mga kamay nang makita ang sugat ng nilalang. Noong mga sandaling iyon, hindi na nakatalikod si Beiste. Isang nilalang na may sakit, nakatingin sa kanyang mga mata na parang humihingi ng tulong. Hindi niya ito maipagwalang bahala, hindi niya kayang tumayo at huwag pansinin. Ngunit sa kanyang puso may sumisigaw, hindi ito ordinaryong ibon. Lumuhod si Beiste, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ibon na may sakit. Tumayo si Lucio sa likuran niya, matigas ang boses, ngunit medyo nag-aalala rin. Lucio, huwag kang lalapit, Beiste. Hindi mo naiintindihan, hindi ito ordinaryong nilalang. Isa itong aswang. Itinaas ni Beiste ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at determinasyon. Beiste, pero ikaw hindi mo ba nakikita? Nasugatan ito. Hindi nito maililigtas ang sarili nito. Hindi mo ito maiiwan. Sa gitna ng mga salita ni Lucio, nagsimulang sumabog ang puso ni Beiste sa kanyang isipan. Nakaramdam siya ng kirot habang nasasaksihan niya ang paghihirap ng nilalang. At kahit kailan ay hindi siya naniwala sa mga nakakakilabot na kwento ng aswang, ngayon ay kailangan niyang harapin ang isang hindi maikakailang katotohanan. Inilahad ni Lucio ang kanyang kamay, pinatigil si Beiste. Lucio, paninindigan. Huwag. Hindi mo alam, Beiste. Hindi magbabago ang mga nilalang na ito. Biktima lang tayo sa paningin nila. Ngunit hindi napigilan ni Beiste. Nagsimula siyang humakbang pasulong. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang lolo, upang kumbinsihin ang kanyang sarili na ang mga nilalang na tulad nito ay karapat-dapat ding iligtas, na baka may kabutihan sa kanila. Patuloy ang pagtingin ni Beiste sa ibon, nanginginig pa rin ang mga kamay, nagpasya siyang lumapit. Beiste, determinado. You told me to learn to face the truth. At ito ang katotohanan, de Lucio. Isang sugatang nilalang, hindi kayang iligtas ang sarili. Hindi natin hahayaang mamatay ito ng walang kabuluhan. Ngunit habang sinusubukan ni Beiste na gawin ang tama, ang pinaniniwalaan niya ay kabaitan, natuklasan nila ang isang lihim na mas nakakatakot kaysa sa anumang kwento na narinig nila.
Biglang lumingon si Lucio, puno ng pag-aalala at takot ang kanyang mga mata. Parehong nakakita ng kakaibang pagbabago mula sa ibon. Lucio, nataranta. Tignan mo, nagbabago na. Biglang nag-transform ang ibon, nawala ang mapuputing balahibo, napalitan ng maputlang balat, nagniningning ang mga mata, matutulis. Ang mga pakpak nito ay nakaunat na parang mga dambuhalang armas. Isa itong aswang, isang nilalang na maaaring magbago ng anyo. Ngayon, hindi na maitatanggi ni Beste. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang nilalang na, sa alamat, tanging ang mga nakaranas ng matinding sakit at paghihirap ang maaaring harapin. Ngunit si Beste ay hindi na isang inosenteng bata. Nakita na niya at kailangan niyang pumili. Inabot ng aswang ang bitag, puno ng galit ang mga mata, ngunit parang pagmamakaawa. Mabilis na inilabas ni Lucio ang kanyang baril, naghahanda sa pag-atake. Lucio, sumisigaw. Gawin mo, Beste. Hindi ito ang hayop na iniisip mo. Isa itong aswang, at hindi ito titigil hanggat hindi tayo namamatay. Tumayo si Beste, hindi makagalaw. Nagtama ang mga mata niya sa aswang, at sa sandaling iyon, nakita niya sa titig nito hindi lang puot, kundi sakit at pangulila. Ang aswang ay higit pa sa isang kaaway. Ito ay isang nilalang na may kwento, nakaraan, at marahil, isang hindi matatakasan na sumpa. At si Beste, sa gitna ng kanyang sakit at takot, ay kailangang magdesisyon. Dahan-dahang ibinaba ni Beste ang kanyang kamay. Hindi na puno ng takot ang kanyang mga mata, kundi may pag-unawa, kahit na hindi niya lubos na naintindihan ang lahat. Beste, pabulong. Hindi natin ito mapapatay. Kailangan natin itong tulungan. At doon napagtanto ni Beste ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi lang natin haharapin ang mga halimaw sa dilim, haharap din tayo sa mga halimaw sa loob ng ating sarili. Maililigtas ba natin ang mga nakalimutan na? Mahahanap ba natin ang liwanag sa pinakamalalim na kadiliman? Humakbang papalapit si Beste sa aswang. Hindi na natatakot ang mga mata, bagkus ay puno ng determinasyon. Si Lucio ay nakatayo sa likuran niya, ang kanyang tingin ay puno ng pagtatalo. Nagdesisyon na si Beste. Hindi mo basta-basta ililigtas ang nilalang na ito. Kailangan mong matutong tumanggap at magpatawad, matutong tumingin sa mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman at maunawaan na, minsan, ang kailangan lang nila ay pagkakataong magbago. Scene. Umupo si Beste, maingat na nagsimulang tulungan ang aswang, habang si Lucio ay nanonood mula sa malayo, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Ang paglalakbay ni Beste ay hindi lamang tungkol sa aswang. Ito ay isang paglalakbay ng paghahanap ng kapatawaran, ng paghahanap ng mga madilim na bahagi ng buhay, at ng pagharap sa mahihirap na desisyon. And so, Beste's journey continues, journey that only those brave enough to embark on. Umupo sina Beste at Raya sa tabi ng apoy, ang kumikislap na liwanag na tumatanglaw sa kanilang mga mukha. Tahimik na nakaupo si Raya, pagod at nag-aalala ang mukha. Tumingin si Beste sa kanya, puno ng simpatya, ngunit determinasyon din ang mga mata nito. Sa dilim ng desyerto na kagubatan, kung saan tanging mahinang paghinga ng mga kakaibang nilalang ang maririnig, napagtanto ni Beste ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi lahat ng nilalang na narinig niya ay masama. Isang bagong mundo ang nagbubuka sa kanyang paningin. At sa mundong iyon, may isang taong nagngangalang Raya,
Hindi isang masamang halimaw, ngunit isang taong nahuli sa pagitan ng dalawang mundo. Bumaba ang tingin ni Raya sa kanyang mga kamay, matatalas ang kanyang mga daliri na para bang may masisira. Marahang hinawakan ni Beste ang kamay niya, puno ng pangunawa ang mga mata nito. Si Raya ay hindi katulad ng mga aswang na nabalitaan ni Beste. Hindi siya mabangis na halimaw, hindi isang nilalang ng kadiliman. Isa lamang siyang tao, isang taong itinulak sa mundong siya mismo ay hindi niya lubos na maintindihan. Naiintindihan iyon ni Beste, ngunit ang puso niya ay nagugulo sa tuwing tinitignan niya ang mga senyales ng hindi mapigilang pagbabago ni Raya. Tinulungan ni Beste si Raya na linisin ang sugat sa braso, hindi maitago ng mga mata nito ang pag-aalala. Beste, marahan. Raya, you are not a monster. I know you are fighting your instincts. Tumingin si Raya kay Beste, kumikinang ang mga mata, medyo emosyonal pero puno ng pagod. Raya, napakalambot. Hindi mo naiintindihan, Beste. Hindi ko makontrol ang mga nangyayari sa loob ko. Sa tuwing umuusbong ang blood loss, parang mawawala na ako sa sarili ko. Pero hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Natatakot ako ni. Noong mga sandaling iyon, na-realize ni Beste na ang pag-ibig sa isang aswang ay hindi lamang isang normal na pag-ibig. Ito ay ang pagtanggap, pakikipaglaban hindi lang sa kalaban sa labas, kundi pati na rin sa instincts ng taong mahal mo. At si Beste, kahit hindi niya maintindihan ang lahat, alam niyang hindi siya susuko. Lumitaw si Lucio, matalas at malamig ang mga mata. Nakatayo siya habang nakatingin kina Beste at Raya, hindi nasisiyahan ng mukha. Lucio, mabangis. Beste, you can't continue like this. You can't keep her here. She's an aswang, a danger. You don't understand, but she'll bring us all to our death. Lumingon si Beste, determinado ang mga mata ngunit puno rin ng sakit. Nakaharap siya sa kanyang lolo sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Beste, matatag. I understand what you're saying, but not everyone can be nailed to such a fate. I can't abandon her. She's not a monster. She's just a trapped person. Sa pagitan ng pag-ibig at pamilya, si Beste ay nasa isang samandaan. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta kay Raya, kundi tungkol din sa pagtabuyod ng mga pagpapahalagang natutunan niya noong bata pa siya. Ngunit ang puot ng mga taga-nayon, ang banta ng kanyang lolo na si Lucio, lahat ng ito ay isang hindi maisip na panggigipit. Ang eksena ng mga taga-nayon ay nagkukumpulan, nagbubulungan at nakaturo kay Beste at Raya. Puno ng hinala at puot ang kanilang mga mata. Raya, ngayon ay hindi ka na lamang isang nilalang na nangangailangan ng tulong, ngunit naging banta ka sa mata ng mga taga-nayon. Wala silang nakikitang pagpapatawad. Isang mapanganib na aswang lamang ang nakikita nila sa gitna nila. Nakatayo si Beste sa harap ng bahay, nakikinig sa tsismis ng mga taga-nayon. Ramdam niya ang kanilang mga mata, ang diskriminasyon at takot na mayroon sila para kay Raya. Beste, pabulong, tinig na puno ng determinasyon. I will protect you. No matter what. Alam ni Beste na ang pagpipiliang ito ay hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi lahat. Iiwan niya ba ang kanyang pamilya? Iiwan ang mga pagpapahalaga na itinuro sa kanya ni Lucio upang manindigan kasama si Raya, isang aswang? O pipiliin niya ang kanyang pamilya,
ang pag-ibig ng kanyang lolo, at ang mga lumang halaga upang protektahan ang kanyang kaligtasan. Isang shot ni Beste at Raya na umalis sa nayon, puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Kahit na sila ay itinaboy, nagpatuloy sila sa paglalakad, hindi alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa dilim, noong walang naniniwala sa kanila, nang nasubok ang lahat ng nalalaman ni Beste, pinili pa rin niyang maniwala sa pag-ibig. Isang pag-ibig na walang hangganan, walang pagkakaiba. At iyon, minsan, ang higit na kailangan ng mundo. Naglakad si Beste at Raya patungo sa abot-tanaw, kalahating liwanag ng paglubog ng araw. Tahimik silang naglakad, ngunit magkahawak ang kanilang mga kamay. Pero magdudulot ba ng kaligayahan sa kanilang dalawa ang pagpili ni Beste? O kailangan niyang pagbayaran ang pag-ibig na ito ng sarili niyang buhay? Kakasimula pa lang ng kwento ni Beste at Raya. Maraming hamon ang hinaharap. At walang nakakaalam kung sino ang magwawagi sa laban na ito. Ang mundong dating nakilala ni Beste at Raya ay ganap nang nagbago. Hindi lamang ang mga demonyong nilalang na nagbabanta sa kanilang buhay, kundi pati na rin ang mga taong dating nagmamahal sa kanila ngayon ay naging magkaaway. Isang labanan hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi isang pakikibaka upang protektahan ang pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa sa isang madilim na mundo. Puno ng determinasyon ang mukha ni Beste habang nakatingin kay Raya. Puno ng kumpiyansa at determinasyon ang boses. Beste, hindi tayo susuko. Kung kailangan nating lumaban, lalaban tayo. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Mula sa malayo, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang figura sa kagubatan, papalapit na ang mga aswang. Ang madilim na liwanag mula sa mga sulo ay nagpapaliwanag sa kanilang mga mukha na nagpapakita ng kanilang mabangis na mga ekspresyon. Ang mga kalaban ay hindi lamang mga dayuhan, nakakatakot na mga aswang kundi pati na rin mga multo ng nakaraan mula sa mga taong dati nilang pinagkatiwalaan. Ang panganib na yon ay hindi lamang nagmumula sa dilim, kundi pati na rin sa puot ng mga taga-nayon mismo. Ang tanawin ng mga taga-nayon na nagtitipon, may hawak na mga sulo at armas, puno ng galit ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Beste at Raya. Ang mga taga-nayon sumisigaw, "Hindi natin hahayaang mabuhay ang mga aswang sa nayong ito. Wasakin sila bago pahuli ang lahat." Hindi lang kalabanin ni Beste ang mga kalaban sa labas, kundi harapin din ang mismong mga taong minahal niya noon, ang mga taong tinawag niyang pamilya. Nagsimulang maganap ang isang matinding labanan sa kabubatan. Sina Beste at Raya ay kaharap ng mga aswang na biglang umatake, sumasayaw sa dilim na parang mga multo. Umaalinggaw ang hiyawan sa mga sagupaan ng mga armas. Sa pinagmumultuhan na kadiliman, walang choice sina Beste at Raya kundi ang lumaban para protektahan ang sarili nilang buhay. Ang suntok, laslas, at matatalas na sandata ang tanging kasama nila. Lumalaban sila hindi lamang para mabuhay, kundi para protektahan ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang paniniwala sa mundong walang kadiliman at puot. Hinarang ni Beste ang isang atake mula sa aswang, muntik nang mahulog, ngunit nakatayo pa rin. Si Raya ay nakikipaglaban sa tabi, matapang at determinado. Ang dalawa ay nagtutulungan, umaatake at nagtatanggol ng mabangis. Beste, hinihingal. "Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita." Raya, na may determinadong mga mata, "Hindi natin mapipigilan, Beste. Ituloy natin ang laban." Ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng mga tao at aswang ay umabot na sa kasukdulan nito. Hindi lamang kailangang harapin ni Beste at Raya ang mga malupit na kaaway,
Ngunit harapin din ang mga desisyon sa buhay o kamatayan, mga pagpipilian na maaaring magbago ng lahat. Napahawak si Beist ng isang aswang, halos maubos ang kanyang lakas. Sumugod si Raya para iligtas si Beiste, pero sinuntok din siya ng malakas ng kalaban. Bumagal ang eksena, ang mga mata ni Beiste ay tumingin kay Raya na may pag-aalala. And then, decisive moment came. Beist stood between life and death, between love and sacrifice. When everything seemed to have collapsed, he had to make an irreversible decision. Willing ka bang isakripisyo ang lahat para protektahan si Raya, ang taong mahal mo? Itinulak ni Beist si Raya mula sa panganib, na pinoprotektahan siya mula sa isang nakamamatay na saksak mula sa aswang. Bumagsak siya sa lupa, umaagos ang dugo mula sa sugat. Nagmamadaling pumunta si Raya kay Beiste. Beiste, pabulong. Ay hindi ko kayang mawala ka, hindi ko iwan ka mag-isa. Nagdesisyon na si Beiste. Ang pagsasakripisyo ay hindi na isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan. Hindi ko hahayaang mabuhay sa puot at dilim na ito si Raya, ang mahal ko. Kung kailangan kong isakripisyo ang lahat para protektahan siya, handa akong gawin ito. Humihikbi si Raya, naninginig ang mga kamay habang binabalutan ang sugat ni Beiste. Nagsalita siya, puno ng paghihirap ang boses. Raya, umiiyak. You can't die. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Isang matinding labanan ang naganap, pinaligiran ng mga kalaban sina Beiste at Raya. Wala silang choice kundi lumaban hanggang dulo. Ngunit sa pakikipaglaban na ito para sa kaligtasan, napagtanto ni Beiste na ang isang tunay na sakripisyo ay hindi isang katapusan, ngunit isang simula. Isang simula sa isang bagong mundo, kung saan ang pag-ibig ay mananaig sa lahat, kung saan ang kadiliman ay hindi na maaaring sumama sa matapang na puso. Tumayo sina Beiste at Raya, determinadong lumaban. Magkasama silang lumaban at sa wakas ay nanalo. Ang mga aswang ay natalo at sila ay tumayo sa tuktok ng tagumpay, bagamat ang kanilang mga sugat ay nanatili. Sa kanilang determinasyon, nalampasan ni Beiste at Raya ang kadiliman, nagtagumpay sa kamatayan, at lumikha ng isang mundo kung saan ang pag-ibig ay maaaring magtatagumpay. Ngunit ito ba ay simula pa lamang ng isang bagong paglalakbay? O haharapin ba nila ang iba pang mga hamon na patuloy na banta sa kanila? Magkatabi sina Beiste at Raya, nakatingin sa abot tanaw, kung saan nagsisimula palang sumikat ang araw. Hindi na sila natatakot, hindi na nag-aalala, nananalig lang sa hinaharap. Hindi pa tapos ang journey ni Beiste at Raya. Nanalo na sila pero mahaba pa ang daan. At tanging pag-ibig lang ang makakatulong sa kanila na malampasan ang mga susunod na hamon. Si Beiste at Raya ay nakatayo sa gilid ng isang batis. Ang bagong sikat ng araw ay sumisikat sa kanilang mga mukha na nagdadala ng pakiramdam ng kapayapaan at kalayaan. Tahimik ang lahat sa paligid, parang tahimik na espasyo pagkatapos ng bagyo. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming laban, napakaraming hamon, nakahanap ng landas sina Beiste at Raya. Isang landas na walang mga multo ng nakaraan, walang mga kaaway ng puot. Ito ang panahon na pareho silang makakahinga ng malayang hangin, hindi na nabubuhay sa takot at pagtubis. Napatingin si Beiste kay Raya, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Raya ay kumikinang, naabot ang kanyang mga kamay upang hawakan ang malinaw na tubig. Ngumiti si Beiste, ngunit malalim pa rin ang kanyang mga mata, puno ng pag-isip. Beiste, na-overcome na namin ang lahat. Ngayon finally, we can live like normal people. Iniyuko ni Raya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay tila may malalim na tinitingnan sa nakaraan. Sabi niya, puno ng emosyon at sinseridad ang boses niya. Raya, marahan.
I can't believe I've found this peace, Beste. Matagal na akong nabubuhay sa dilim, pero siguro this is the first time feel like can breathe easy. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang pagtakas. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, isang pakikibaka hindi lamang sa kalaban sa labas, kundi pati na rin sa kadiliman sa loob. Natagpuan ni Beste at Raya ang isa't isa, at sa isa't isa, natagpuan nila ang lakas upang sumulong. Tumawid ang dalawa sa maliit na tulay sa kabila ng batis. Ang kanilang mga silweta ay nagliliwanag na para silang naglalakad patungo sa isang magandang kinabukasan. Ngunit sa buhay na ito, hindi lahat ng bagay ay laging madali. Minsan, ang ating mga pagpipilian ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ngunit tungkol sa pagpili kung paano mamuhay, kung paano madama ang mundo at ang mga tao sa paligid natin. Huminto si Beste, tumingin sa abot-tanaw, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pananampalataya. Tumabi sa kanya si Raya, na puno rin ng bagong lakas ang kanyang mga mata. Beste, pabulong. Minsan, hindi natin makokontrol ang lahat. Hindi laging napupunta ang buhay sa paraang gusto natin. Pero isa lang ang alam kong sigurado, ang pagmamahal at pagpapatawad ang tutulong sa atin na magbukas ng mga bagong pinto. Natutunan ni Beste na hindi lahat ng nangyayari sa buhay ay kayang kontrolin. May mga bagay na hindi natin mababago, pero imbes na matakot, imbes na tumakas, ang pagpapatawad ang susi sa pagbubukas ng bagong buhay. Ang buhay ay hindi lang sa pakikipaglaban, kundi sa pag-aaral na bumitaw, tanggapin at sumulong. Nakatayo sa isang malaking espasyo sina Beste at Raya, magkatinginan, magkahawak ang kamay. Pareho silang hindi nakaramdam ng takot o pag-aalala. Oras na para tapusin nila ang kanilang pagtakbo at mamuhay ng malayang buhay na nararapat sa kanila. At kaya, sina Beste at Raya ay lumakad sa kadiliman, patungo sa liwanag. Ang mga kalaban ay natalo, ang mga pinagmumultuhan ng nakaraan ay nawala. Nakahanap sila ng isang bagong isang landas na walang di nakikitang mga pader na naghihiwalay sa kanila sa kaligayahan. Isang malawak na kuha, dahan-dahang sumisikat ang araw, isang mainit na liwanag na kumakalat sa buong tanawin, isang malayong bundok na nagniningning sa liwanag ng bukang liwayway. Ang kalayaan ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan ang pag-ibig at pagpapatawad ay ang pinakadakilang lakas upang mapagtagumpayan ng lahat. At wala nang mas maganda pa sa malayang pamumuhay, hindi nakatali sa nakaraan, hindi pinagmumultuhan ng mga bagay na nagdaan. Si Beste at Raya ay pumasok sa isang bagong nayon, kung saan sila ay tinatanggap ng mga palakaibigang tao. Wala nang puot, wala nang diskriminasyon, tanging pagmamahal at pagtanggap. At sa huli, nauunawaan ni Beste na, sa buhay, ang ating mga pagpipilian ay hindi lamang nagtatakda ng ating kapalaran, kundi pati na rin kung paano tayo namumuhay sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay, kundi isang kwento ng pagpapatawad, ng pagkatutong magmahal at tanggapin. Si Beste at Raya ay nakatayo sa araw, magkahawak kamay, nakatingin sa isa't isa. Ang araw ay sumisikat sa kanilang mga mukha, na lumilikha ng isang mapayapang, kumpletong sandali. Pag-ibig, pagpapatawad, at pagpili, ito ang mga aral na natutunan din na Beste at Raya. At sa mga aral na ito, ipagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay, hindi na natatakot, hindi na nag-aalala, tanging may pananampalataya sa hinaharap.